Hello guys, good morning. So today is Thursday, March ay, March June 11. So today is June 11. So guys, yung mga anak ko ay umalis na, nagpunta ng school. Tapos si George Liet at si Kuya Gabriel at si Kuya Ray ay nagpunta na doon sa school. At si Eunice naman ay tulog pa. So ngayon ay mag-prepare ako ng baon namin para mamayang tanghali. So kakapagod guys, kakapagod gumalaw-galaw. Ang sarap matulog ulit. At umuulan ngayon guys. At hindi naman kalakasan yung ulan. Mahina lang naman yung ulan. Tapos nabalitaan nyo ba yung lindol doon sa Jinsan? Nakakaawa yung mga pangyayari kasi may mga building na natumba talaga, yung nag-collapse. Tapos yung mga construction worker, 28 construction worker nadaganan. So ang sabi doon sa nakita ko sa Facebook, namatay silang lahat. So nakakalungkot talaga. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon guys na safety kami palagi. Lagi lang tayong mag-pray kay God na bantayan niya lagi tayo at ilayo sa mga kapahamakan. Lagi tayong magdasal guys. Lagi tayong tatawag sa ating Panginoon para tayo ay gabayan niya at ilayo sa mga disgrasya. Magtiwala lang tayo sa Kanya at hindi tayo mapunta sa masama tulad ng mga kalamidad. Proteksyonan tayo ng Panginoon, basta tatawag lang tayo sa Kanya. So nakakalungkot man ang mga pangyayari doon sa Jinsan. Pag-pray na lang natin silang lahat na maging okay ang lahat at wala nang magagawa eh. Nandyan na yan, nangyari na yan. So still mag-pray pa rin tayo sa mga pangyayari na sana hindi na mangyayari. Kung mangyayari mga ganyan, sana walang mga taong mamamatay kasi nga yung buhay natin ay hindi na maibabalik. So yun guys, nako winulahom di kaya inom vitamins. Nalimutan ko naman pa inumin ng vitamins yung si George Liit at si Gabriel guys. Alam nyo ba yung nag-viral sa Facebook guys, yung mag-ina, kinuhanan ng picture ba yun? Picture lang yung nakita ko doon sa Facebook at nag-viral sila. Tapos ang unang binash si Habibi, siya ang nag-post doon at nag-caption na hindi nagustuhan ng mga netizen. Isa na ako doon kasi nga yung pagka-caption niya ay parang hindi maganda, nakakasakit ng mga tulad namin na mahihirap. Kasi nga yung sa picture ay yung isang bata na nakahiga sa sahig na kawayan, tapos yung ina, tapos yung bata na nakahiga sa
kawayan na walang unan. Tapos yun ang pinoproblema ni Habibi. Tapos yung damit madumi. So hinuhusgahan na agad ni Habibi yun. Tapos meron pang iba na nakisabay kay Habibi. So sa ganyan lang na nakikita sa picture ay hinuhusgahan na nila agad. Nilalahat pa nila yung mga mahirap na bawal na daw mag-anak kung hindi maka-provide. Tama naman yun. Tama naman yung sinasabi niya na hindi mag-anak kung hindi ma-provide yung mga pobre, yung mga mahirap. Pero talagang masakit yan pakinggan. Ang pangit kasi ng pagka-deliver ng pagsasabi, di ba? Meron kasi mga gusto kang concern ka, gusto kang mag-advise. Kung gusto mong mag-advise, i-personal mo, wag mong i-public kasi nga maraming masasaktan, mas lalo na yung mga matitigas ang ulo, yan, masasaktan talaga yan. Meron kasing ibang hindi, ang mga mahirap, lalong-lalo na nasa bukid, alam ko mga tao doon, mga ano yan, hindi yan mga igat, yung mga madaling madala ng mga lalaki, madaling yung lapitan ng mga lalaki, hindi yung mga nasa bukid, takot yan sa mga lalaki. Kasi nga yung mga magulang yan ay ilagay ko yung experience ko ha. Sa bukid ako nakatira noon, pero tabi kami ng kasada na daanan ng mga sasakyan. Stricto kasi yung father ko. Tapos kung may mga lalaki na lalapit sa akin, ayaw ng papa ko. Tapos sinasabihan ako na pasok na sa loob ng bahay. So agad-agad akong papasok kasi nga takot ako sa aking papa, dahil hindi talaga siya aatubili o magdadalawang isip na paluin kami kapag kami ay nagkamali o nagmamatigas ng ulo. So kaya masasabi ko talaga na ang mga taong naninirahan sa bukid ay may disiplina, mabait, matulungin, masipag. I-compare mo dito sa city, mahirap ang kung mahirap dito sa city, tapos hindi stricto yung mga magulang, yung mga anak swail, hindi mga mababait, nagbibisyo, kaya yung mga anak na babae nagpabuntis, tapos yung iba pinapalaglag, yung iba tinatapon, at makikita na lang ng ibang tao doon sa gilid. So yan ang kaibahan ng mahirap dito sa city at sa bukid, guys. So kaya napakasakit pakinggan ng mga mahirap na nasa bukid. Ang sinasabi ni Habibi na kung wala kang ika-provide, wag daw mag-anak ng anak. So hindi tama yung pagkasabi niya kasi nga nilalahat niya. So masakit yan sa part ng mga ina o ng mga babae na mahirap na nasa bukid. Kasi nga kahit nasa bukid ka lang naninirahan, kaya namang buhayin ang mga anak doon. Kahit simple lang ang pagkain doon, healthy naman. Alam niyo ba, nung naninirahan sa bukid, mataas yung buhay nila doon kasi nga ang mga pagkain ay mga gulay. Malayo sa sakit ang mga mahirap na nanirahan doon sa bukid. Kaya yung sinasabi ni Habibi, at meron pa yung ibang nagsasabi doon na kumampi kay Habibi, hindi nila naintindihan ang buhay ng bukid. Okay lang naman magdumi-dumi doon kasi nga yung bahay ay simple lang, kubo lang, tapos maglalaro yan ang mga bata sa labas ng mga lupa. Hindi naman madumi yung mga lupa doon kasi nga nasa bukid. Magkaiba dito sa city, yung lupa dito ang dumi
Kasi nga yung mga hayop kahit saan magdumi. So ayan ang kaibahan guys. Kaya ngayon nagsalita na yung ina ng bata. So tingnan na natin kung anong mangyayari. That's all guys, and thank you for watching. See you in my next video. Bye!